anoint our preacher, Panginoon, si Elder Bueno, na siya mong gagamitin ngayon sa iyong ubasan. Ganon din, Lord, lahat ng mga ministries, Panginoong Diyos, salamat din dahil sa kanilang commitment. At Lord, bless every members of this church, lahat po ng matanda hanggang sa pinakabata. Manguna ka po sa amin, Panginoon, hanggang sa umpisa at sa matapos ng aming service, Lord God. Muli, Lord, ikaw pong aming tinataas, ikaw po ang aming dinadakila, and we give you all the glory and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sang-ayon po ba ang lahat na ang biyaya ng ating Panginoon ay sapat? Amen. Our God is Almighty, our Savior, our great provider, our great healer. Hallelujah. At iilan lamang po yan sa kayang gawin at ibigay sa atin ng ating Panginoon. At kung iisa-isahin po natin ay hindi po sasapat ang buong araw. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga, tayo pong lahat ay magsasaya at papupurihan ang ating nag-iisang Panginoong Jesucristo. Dahil nararapat po lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Deserve po ng Lord ang ating pinaka-best. Kaya mga kapatid, pour your whole heart sa ating Panginoon. Magpunuin po natin ng papuri ang lugaring ito. Amen po?
God in heaven, we praise you and we glorify you. Muli, narito na naman po kami. Nagpapasalamat dahil sa isang panibagong araw na naman na kaloob mo sa amin. Salamat sa patnubay at gabay mo sa bawat isa. And we thank you, Lord, for your goodness, your mercy, and your faithfulness that sustain us. Fill this place, Lord, with your presence, and remind us that you alone are worthy of all honor, glory, and praise. Open our eyes, Lord, to see your greatness
Manalangin. Maraming Diyos na sa langit, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila at pinasasalamatan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga bagay na aming nagagawa na hindi na ayon sa inyong mga kalooban. Patuloy mo kaming pakilinisin at ilayo sa anumang tukso na magiging hadlang sa aming paglaro. Lord, manguna ka sa mga gawain sa araw na ito at alisin mo ang lahat ng sagabal sa aming pag-aaral. Open our hearts and ears and give us wisdom to fully understand the teachings that you want to impart in us. Give me your wisdom so I can effectively and clearly share your word. Salamat sa mga biyayang pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw, sa aming kalusugan at sa lahat ng mga provisyon sa amin araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Habang inaayos itong aking presentation, gusto ko lang kayong bigyan ng trivia. Alam niyo ba yung inawit natin? Yung Heart of Worship. True story yun. Yung singer na yung mismong kumanta doon, si Matt Redman. Kaya niya ginawa yung kanta na yon kasi siya yung leader sa band ng Praise and Worship. At yung mga, nung una, magaganda yung mga awit nila, laayon sa ating Panginoon. Nung kalaunan na, nung medyo sumisikat na siya, naging nalilihis yung mga awit na ginagawa niya sa pagpuri sa Diyos. At yun napansin nung pastor. Kaya ang ginawa ng pastor, pinababa siya. Hindi baling wala ng praise and worship, wala nang mag-lead, bumaba ka, sabi niya. At mag-isip-isip ka kung bakit ka pinababa. Ayun, bumaba si Matt Redman at yung nga sa kanyang pag-iisa na naisip-isip niya na yung kanyang mga ginagawang awit ay parang hindi na sincere sa ating Panginoon. Wala na sa puso. Kaya yung sinasabi niyang, I'm coming back to the heart of worship. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Hindi lang kanta. Yung kanta na naayon sa puso ng Panginoon. Kaya, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Paulit-ulit na ginawit niya. Tapos, I'm coming back to the heart of worship. Ganon. Kaya nung bumalik siya, tinanggap siya ng pastor, doon lahat ng mga kanta niya, na biyayaan niya, hanggang ngayon mga kanta niya ay kinakanta ng mga praise and worship sa mga karamihan sa mga churches, Christian churches. So, ganun po ang Panginoon. Kung yung pagpupuri natin ay wala sa ating puso, baliwala, hindi tayo pakikinggan. Ganun din yung pagdadasal natin. Parehas. Pag hindi tayo sincere at wala sa puso natin, hindi pakikinggan talaga. Okay? So, good morning. Maraming bakanting upuan na umattend ng
anniversary, yung mga kasama natin sa sister church natin sa Bambang. Bambang ba? Dalupire. Bambang. So, I hope they're enjoying and now may praising also. So, yan. Okay, good morning ulit. So, ang topic natin ngayon, who will enter the kingdom of heaven? Sinong gusto pumunta sa heaven? Of course, tayo lahat, di ba? Pero, hindi lahat ay makakapunta sa langit. Karamihan sa atin naniniwala na tayo mapupunta sa langit sa ating pagpanaw dito sa mundo. Marahil lahat tayo are hoping, di po ba? Napupunta tayo sa langit pagkapatay natin. Bakit nga ba ganito? Bakit ganoon kaisipan natin? Siguro dahil sa mga ninuno natin, nung una, yun ang sinasabi nila. Magpakabait ka, pupunta ka sa langit. Ganoon din yung ibang mga preacher, mga Pharisee. Kapakabait ka, pupunta ka sa langit. Totoo ba yun? Mga matatamis na salita ng mga preacher, mga pare, at mga pastor. Pinaniniwala tayo na tayo ay pupunta sa langit. Pero hindi lahat. Merong requirement ang Diyos. Hindi basta-basta lahat ay mapupunta sa langit. Basahin natin ito. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow gate is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are a few who find it. So dito makikita natin na marami ang mapupunta sa impyerno. Kukunti lang yung mapupunta sa langit. Yung mga pumasok sa gate at sa lumakad sa makitid na daan. So, kung hindi marami, kukunti. Marami ba tayo? Kukunti tayo, no? Pupunta tayo sa langit. So, sino nga ba mapupunta sa langit o sa kingdom heaven? Kasama ba tayo dito sa kukunti, sa pew, na nasumpungan na yung dumaan sa makitid na gate, dumaan sa makitid na daan at sa maluwag at sa narrow gate? Do we belong to the pew? Basahin natin ating verse today sa Matthew 7:21-23. Itong sinasabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ang linaw na sinabi niya. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not testified in your name,
cast out demons in your name, and done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So sinasabi ni Mateo dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Pero sino lang? Those who do the will of my Father in heaven. The will. Yung kagustuhan niya. Ano nga ba yung kingdom of heaven? Bago tayo pumunta doon. Ano ba sa akala nyo yung kingdom of heaven? Yung kingdom of heaven, ayon kay Matthew, ay parehas ng kingdom of God at kingdom of heaven. Sabi niya sa Matthew 4:17, For that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sinasabi ni Matthew dito, kingdom of heaven. Pero sinasabi rin ni Mark, Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, ito parehas yung senaryo dito. Sinabi ni Matthew dito nung nahuli na si John, nung kinulong na siya. Doon nag-umpisa yung mission ni Jesus Christ. Kaya sinabi ni Mark, ganun din, nung nahuli si John. Pero sabi nila, kingdom of heaven, kingdom of God. So, parehas yun. Kung nababasa natin sa Bible, kingdom of heaven sa kingdom of God ay halos parehas, synonymous. At yung kingdom of God refers to kingship o rule from heaven. Yung kanyang kapangyarihan sa langit, ating Panginoon. Yun yung kingdom of heaven or kingdom of God. So, another definition, kingdom of heaven is spiritual in nature. Hindi siya physical. Basa natin sa John 18:36. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Ito yung sagot ni Jesus Christ dun sa tanong ni Poncio Pilato. No, saan ba yung kingdom mo? Sabi niya, kung andito yung kingdom ko, hindi niyo ako mahuhuli. Kasi, kung andito yung kingdom ko, bago niyo ako mahuli, na, kung na kayo, my servants would fight. Kung andun yung kingdom niya, yung lahat ng servants niya, hindi siya papayagang mahuli. Kaya sabi niya, so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Hindi sa mundo. Kingdom of heaven began when all authority was given to Jesus. Yung pinakaluban na siya ng authority in heaven. All authority. Ephesians 1:20-23, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is
His body, the fullness of Him who fits all in all. Itong passage nito, in-emphasize niya yung supremacy ng ating Panginoon. Na-highlight niya yung yung exaltation niya, yung position niya above all, and yung role niya as head of the church. And is described na yung kanyang katawan. So, His all authority. That is the kingdom of heaven. And number 4, includes the Lord Church in earth. Those who submit to the will of Christ are added to the kingdom. So, kasama tayo sa kingdom. Sabi sa Second Peter 2:10, 3:10, 13. Mahaba to. But the day of the Lord will come as thief in the night, in which the heaven will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being in fire, and the element will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look a new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. Ano ba mong ibig sabihin nito? It involves the new heaven and the new earth, when we will be with God and Jesus for eternity. So, imagine natin yung langit. Basahin ninyo yung Revelations 21 hanggang 22. At makikita nyo gaano kaganda ang kingdom of God. That is the new heaven and the new earth. Para makita natin bakit gusto natin pumunta ron. Minimitin natin pumunta ron. Because bukod sa maganda at kagila-gilalas, kamangha-mangha, ay kasama natin ang ating Panginoon. At yun ang mga pangarap natin na dapat matupad. Sana bago matapos yung pag-aaral natin, makuha natin yung mensahe ng Panginoon na who will enter the kingdom of God. Kasama ba ako? So, balik tayo sa ating verse. Sa Tagalog. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakalinaw po, hindi lahat. Yung mga sumusunod lamang. Sa araw na paghuhukom, ito na, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong magumagawa ng kasalanan.
Not everyone. May mga teachings kasi, as long as one believes in Jesus, they will be saved. Marami tayong kasama dyan. Ngayong linggo, sa kabila sila, they believe in Jesus. Puro faith, puro faith. But sabi sa James 2:24, show them that a man is justified by works and not by faith only. May kaakibat na gawa, hindi lang faith. Sa mga kasama natin, sabi niya, pare-pares naman tayong sinasambang Panginoong Diyos. Pare-pares naman tayong Diyos ay si Jesus. Yes, pares tayo. Pero sinusunod mo ba ang kautusan ng Diyos, ng Panginoong Jesus? O puro gawa lang? Just faith. Faith. Pagpunta sa simbahan, paggalis sa simbahan, ganun din. Walang gawa. Walang transformation. The same guy na nagpunta sa simbahan, paglabas niya, nasa natunan, ganun pa rin. So, sa ganong bagay, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? O ginagawa lang natin siyang scapegoat? Pakita sa mga tao na tao'y banal, mabait. Ganun po ba? So, pag ganun po tayo, disqualified na po tayo. Hindi na po tayo mapupunta sa langit. Kung ganun po yung kaisipan natin. A person is considered righteous by their actions, not by faith alone. The genuine faith is demonstrated through works. Punta tayo sa church, may narinig tayong mga salita ng Diyos. Narinig natin, lumabas. Walang pagbabago. Ang daming unsaved believer. Demons believe. Di ba ang mga demonyo naniniwala sa Panginoong Hesus? Takot pa nga sila. Pero saved ba sila? James 2:19. Sabi na, you believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. So yung mga demonyo rin naniniwala sa Panginoong Diyos. May halong takot pa. Takot na takot sila. Pero hanggang ganun lang sila, believe. Marami sa atin, ganun din. Naniniwala lang. Ba't hindi ginagawa yung will ng Panginoon? Not everyone who does many good works. Ito yung good works na sinasabi dito. Panginoon, mas maganda sa English. Ang good works nila dito, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? And done many wonders in your name. Ito yung pinagmamalaki nilang good works. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Sa panahon ng Kwaresma,
Ang dami nyo nakikitang naglilibot-libot dyan. Ginagawa yung ginagawa ng Panginoon. Are they safe? Hindi. Pero naniniwala sila. They believe. They thought they had been empowered to do such wonderful works. Kala nila yung power nila na ito na prosperifying His name, casting out demons, and done wonders in His name, kala nila bigay ng Panginoon. Such good works certainly did not earn them their way to heaven. Kasi ang salvation is by grace, not meritorious works. So, not everyone who professes Jesus shall enter the kingdom of heaven. James 2:24. You see that a man is justified by works and not by faith only. Yung sinasabi ko, not everyone who does many good works shall enter the kingdom of God. Salvation is entirely a work of God's grace, transforming believers. Merong transformation, merong pagbabago. While encouraging a life of humility, gratitude, and good works. Basahin na yung Titus. For we ourselves were once foolish. Ito yun, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saves us. His mercy and grace. Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. So, ito yung justification. Yung mercy and grace. But hindi nag-i-stop doon yung ating pagkakristyano. Justification, binigyan tayo ng banal na Espiritu. Parang banal na Espiritu ay may mag-work sa atin. Pero pag yung banal na Espiritu hindi nagwa-work, walang justification. Walang transformation. Stagnant ang kanyang pagkakristyano. So, what is the will of God talaga? Ito na yon. The will of the Lord para passes natin sa entry sa Kingdom of God. Number 1, obedience. Pagsunod. Palaging sinasabi, sumunod. Sa 1 Peter 4:17, for it's time for judgment to begin with God's household. And it begins with us. What will the outcome be for those who do not obey the gospel?
So sinasabi dito, ito yung judgment dito, sinasabi is purifying discipline. Believers experience trials and suffering as men of refinement. So, tayo ba pag nag-undergo ng mga trials, mga sufferings, tumatalikod na ba tayo sa Panginoon? You still obey them. Obey the words. Sinulat ito ni Pedro sa mga Kristiyano na nakakaranas ng persecution. Nakayat niya sila na magpatuloy to live in holy lives. Magpatuloy sila, huwag silang susuko. Second Thessalonians 1:8, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Parehas doon sa Hebrews 10:26-27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only fearful expectation, judgment, and of raging fire that will consume the enemies of God. So, sinasabi dito, mapaparusahan ang mga hindi kinikilala ang Panginoon at yung hindi nag-o-obey. Sa Hebrews, ito yung deliberately keeping on sinning. Pag narinig na natin ang katotohanan at tayo'y patuloy na nagkakasala, may kaparusahan, disobedience. Kasi sinasabi dito, no sacrifice for sins is left. Ano ibig sabihin nito? Tapos na. Tapos na yung ginawa ni Kristo. Tapos na yung kanyang sacrifice. Wala lang ibang magsasakripisyo para sa ating kasalanan. So pag narinig na natin yung gospel at palagi pa tayong nagkakasala, wala natin kaptaran, wala na magpapatawad sa kasalanan. Kasi tapos na. Tapos na yung gawain ng ating Panginoon. No sacrifice for sins is left. Puro kaparusahan lang pag palagi tayo nagkakasala at hindi sumusunod sa ating Panginoon. Ang linaw-linaw, those who do not obey the gospel. Sana warning sa atin to. Maging disobedient. Amen? So number 2, requirement. Pasano ba tayo sa obedience? O alanganin? Ito, baka pumasa kayo rito. Number 2, repentance. Sa Mark 1:1, the time has come, he said, the kingdom of God has come. Repent
and believe the good news. Repent. So, repentance is another requirement to enter heaven. The call to repent invites a turning away from sin and a reorientation of life towards God, while believe the good news, emphasizing faith in the gospel, the message of God's love, redemption, and the promise of eternal life. Yun yung gospel. Or do you not know what wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Ano yun? Yung mga kasalanan. Ganun din sa Galatians. Ito yung mga acts of the flesh. So we have to repent sa mga gawain, mga nagawa natin. Sinulat ni Pablo dito to address moral and ethical behavior among believers. He emphasized that certain behaviors are incompatible with inheriting God's kingdom, urging Christians to repent and live righteously. Kaya sinulat ni Pablo to. Dahil matindi yung kasalanan na ginagawa mga Korintos, taga-Corinthians saka mga taga-Galatians. They have to repent. Nagre-repent ba tayo? Sincerely. Sincere repentance. Check. Ilang check na tayo? O wrong? Number 3, faith in the gospel. Sinabi nito sa Mark 1:15, nabasa ko kanina. The time has come, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. This is emphasizing the arrival of God's reign and the call to transformation through faith. Sa Mark 15:16, go into all the world and proclaim the gospel to all creation, and declares that whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ito na yung gospel na gusto ipawatig ni Mark. Go into the world and proclaim the gospel to all creation, and declares that whoever believes and is baptized be saved. The command go signifies active engagement in spreading the gospel beyond familiar boundaries, urging believers to take the message of Jesus sa lahat ng tao. Go into all the world, regardless of background, nationality, status, color. Go into all the world and proclaim the gospel to all creation. If you believe in the gospel, spread the gospel. Ito yung hindi natin nagagawa dati. Nako-correct na natin. Nagkakaroon na tayo ng mga mission, mga Bible studies sa mga barangay para ma-reach out yung mga hindi pa nakakarating dito sa church. Ito yun. Go in all the world. So, salamat sa Panginoon. At na-correct natin itong hindi natin paglabas sa ating bayan, sa ating munisipalidad, sa ating barangay.
So, sana magpatuloy tayo sa pagimbita sa ating mga kapitbahay, lalo sa mga malalapit na lugar kung saan ginagawa yung mga Bible studies. Patuloy tayong mag-imbita. Huwag tayong magsawa. Magtanim lang tayo ng magtanim. Bahala ng Diyos na magpatubo. Kung patubuin niya yung mga naimbita natin, nakarinig ng salita ng Diyos, gawa na ng Espiritu yon, Banal na Espiritu. Hindi na natin gawa yon, magpabunga, magpatubo. Magagawa lang natin ay magtanim. Magtanim ng salita ng Diyos sa mga kapwa natin na hindi pa nakakarinig ng mga salita ng ating Panginoon. So, faith in the gospel. If you have faith, spread the word. Amen? So, sino nakatatlong check na? Obedience, repentance, faith in the gospel. Number 4 requirement, a new birth. Siguro lahat naman na tayo dito na bago na pinanganak na muli. Sino pang hindi pinanganak na muli dito? Naku, wala pang pinanganak na muli pala. Wrong ka. Hindi na kayo makakapasok sa langit. Sinong nyo born again dito? Wala pa rin. Isang requirement yan. You have to be born again. Malinaw-linaw lang sinasabi sa John 3 at 5. Jesus replied, very, very, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Born again, unless. So, hindi tayo born again, automatic yon. Sarado ang gate sa inyo. Sa 5, sinabi ulit, very, very, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So, I hope ito, lahat tayo ay na-born again na. Number 5. Ito yung marahil, marami, mahirap, sanctification. Matthew 5:20, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of God. Anong ibig sabihin nito? Ito yung sermon ni Matthew, ng ating Panginoon. Doon sa, anong pangalan nun? Sermon on the Mount. Na in-emphasize niya yung deeper, heart-centered nature of righteousness. Kinumpir na dito yung mga Pharisee, mga teachers of the law. Mga Pharisee, puro sila gawa. Tuturo, pero hindi nila sinasapuso kanilang mga tinuturo nila. Alam nila yung law, alam nila yung Word of God, pero wala sa puso nila. Merong mga Kristiyanong ganon. They know the Word. Memoryado nila. Kasi palagi silang nasa Bible study. They attend other Bible
Bible education, pero walang sanctification. Walang transformation. Ito yung nakakalungkot. Marami sa atin nasa ganitong sitwasyon pa rin. They are justified, but never sanctified. Sanctification kasi may kasamang transformation. Transform and transform better to best. Jesus challenges his followers to pursue a righteousness that exceeds mere legalistic observance, emphasizing sincerity, purity of heart, and alignment with God's will. Ito yung sanctification. Yung mga natutunan natin sa mga Bible study, sinasapamuhay natin. Patuloy. Natutunan mo ngayon, sinasapamuhay mo na, may natutunan ka uli, sinapamuhay mo uli, pero huwag mong kakalimutan yung dating natutunan mo. Baka may bago kang natutunan, pinalimutan mo yung dati, wala. Disqualification yan. Hindi sanctification. Madi-disqualify ka sa entry sa langit. Not all Christians are sanctified. Few. Ito yung few na sinasabi na lumakad sa makitid na daan. Yung truly sanctified by God. Nakalimutan na talaga yung kanyang lumang pagkatao. Hindi na bumabalik. 180 degrees. Tilaykuran. Hindi na nilingon yung dati niyang buhay, dati niyang ugali. Ganoon ang sanctification. When we are justified, binigay sa atin ng Panginoong Hesus ang Banal na Espiritu sa atin para itong Banal na Espiritu ay mag-work sa atin. At ito'y lumaki. Ito na yon. Habang lumalaki yon, we are in the process of sanctification. Pero kung ang Banal na Espiritu ay nasa katawan mo lang at ikaw pa rin ang nasusunod, yung isip mo, wala ka nang, hindi mo na iniisip yung mga salita ng Diyos, lumalabas pa rin yung dati mong ugali, hindi nag-work ang Banal na Espiritu. You are not being sanctified. Sanctification is Holy Spirit is growing. Growing and growing and growing. Hanggat sa naisot mo na yung bagong pagkatao at nagkaroon ka na ng prutas ng Banal na Espiritu. Kung hindi, never ka magkakaroon ng fruit of the Holy Spirit. Amen? And number 6, the last. Faithfulness. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kung nakakaranas tayo ng
mga trials, sufferings. Andun pa rin ba yung faith natin sa Panginoon? Sunod-sunod yung trials natin, hindi pa tayo nakakabangon, dyan na naman, parang si Job. Faithfulness. Doon makikita yung faithfulness natin during trials. Baka konting problema lang, nawala ka na. Bumalik ka na sa dating pagkatao. This verse emphasizes strengthening the disciples, encouraging them to remain faithful, and acknowledging that entering God's kingdom involves enduring sufferings and hardships. So, nakikita nyo na. Ito na yung makitid na daan. Yung nakakalusot sa problema. Makitid, narrow gate. Makitid na daan, mahirap na daan. Dahil dito, sa faithfulness. Hindi tayo tumatalikod. You just go on with the faith and the work. Basahin natin in Revelation 2:10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to that point of death, and I will give you life as your victor's crown. Victor's crown. Ito na yung Kingdom of God. So huwag tayong matakot. Kung tayo nagsasuffer, malaking problema, may persecution, be faithful. The verse begins with crucial command, do not be afraid. Huwag tayong matakot. Pero, ang pagkatakot ay natural lang, di po ba? Pero, just be reminded that our faith must be stronger than our fears. Mas malakas dapat yung faith natin kaysa sa takot. Jesus reassures his followers that the suffering they encounter is not without purpose. May purpose ang Panginoon sa mga sufferings natin na pinagdadaanan o dadaanan. Rather, it serves us as a test of faith. The promise that follows assures them of a reward that is eternal and surpasses any earthly pain. May promise ang Panginoon. So, stay faithful. Amen? O sinong naka-anim? Ay, wala. Walang pupunta sa langit. Because itong anim na ito yung requirement. Number 1, obedience, repentance, gospel, born again, faithfulness, and ano yung isa? Sanctification. So 6. That is required. Requirement, yun, to enter the kingdom of heaven. Amen? Pasado po ba? Makikita ba tayo sa langit?
Amen. Tayo manalangin. Malaming Diyos, salamat po sa mga salita mong ibinahagi sa araw na ito. Sana makita namin ang kalagayan namin bilang mga Kristiyano na inari mong mga anak. Lord, sa araw na ito, nalaman namin kung kami po ba ay makapasok sa inyong kaharian. Nakita namin kung gaano kaganda ang inyong kaharian in the new heaven and in the new earth. How I wish we could be there also. Lord, now we know the things that we need to be done in order to us to enter your kingdom. It's not only believing or by faith, but it should be accompanied with obedience, a true repentance, sanctification, faithfulness, and faith in the gospel. And most especially, a new birth. Lord, thank you for all these words. And help us to satisfy this requirement so you can see us enter in your kingdom in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Who will enter the kingdom of heaven? Sabi nga nila, isa ito sa nakakatakot na talata sa Biblia. 100% po sa atin, ang dalangin natin ay makasama natin ang ating Ama sa kanyang kaharian. Lahat tayo walang hinangad, kundi ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, or to have a life after death. And that is our salvation. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the eye-opening verse, a warning, a wake-up call for us Christian. Gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng dalawang senaryo. First, is yung mag-asawa, mayaman, maraming business, may power sa lipunan, and they call themselves Christian. Because they go to church every Sunday, malaki ang kanilang ikapo, supportive sa lahat ng church activities. And one day, they meet an accident. Namatay po silang dalawa. Judgment come, yung asawang babae, nakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung asawang lalaki, napunta sa dagat-dagatang apoy. Why? At the back of his Christian life, namuhay siya sa kanyang power, yaman, katanyagan. Lahat ng kanyang ginawa as Christian is just an obligation, not a commitment. And second is about the sinful man na kasama ng Diyos na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Itong tao na ito, sa simula pa lang po ay makasalanan na po siya. But because of his transformed heart, he commit himself to Jesus, believing and accepting as his life and Savior. He entrusts his life to his Savior and King with the powerful word, Lord, remember me when you come into your kingdom. And the Lord assured him, today you will be with me in paradise. Amen. Saan po tayo sa dalawang ito, mga kapatid? Ang mga sinabi kanina ni Elder Bueno sa mga requirements, how to enter the kingdom of heaven. Saan po tayo? 100%? 50%? 3/4? 1/4? O 50-50? So, reflection po, mga kapatid. Paano natin malalaman na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos?
na tayo ay ligtas, na tayo ay nananampalataya at takasunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Sabi nga sa John 3:16, a promising verse, that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Number 2 is the genuine faith. Ito po yung kanina. Genuine faith, may tunay na pananampalataya at nagdudulot ito ng pagbabago at pagsunod sa ating Diyos. A faith that leads to obedience. A total transformation, a transformed life, yung makakitaan tayo ng prutas ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, ang ating kaligtasan ay hindi base sa ating gawa. Ito ay base sa ating relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa performance, kundi ang laman ng ating puso, our true faith. Our genuine relationship with Him and our lives living according to His will. Amen. Dumako na po tayo sa pagkakaloob. Mga kapatid, ito po yung pinakamagandang verse for me. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat niibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang tunay na pagbibigay ay hindi lang sa laki ng halaga, kundi sa kaligayahan at pagmamahal na kasama nito. Nais ng Diyos na magbigay ng bukal sa loob, hindi tayo napipilitan, hindi tayo nagbibigay ng kundi tayo ay nagbibigay ng mga kagalakan. Pinapakita natin ang ating pagtitiwala at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. At ang prayer offering po natin ay si Sister Christina.
Tatawagan po natin Sister Carmelita for the offertory prayer. Tayo po'y manalangin. Manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami, O God, at natapos na naman po ang aming gawain, O God, na kayo po ang nanguna, O God. Salamat nga po, O God, sa mga salita na aming napakinggan ngayon, O God, Lord. Naway ang mga requirements na anim na ito, O God, ay maitatak sa aming mga puso't isipan, O God, Lord, upang kami ay karapat-dapat na humarap sa inyo, O God, pagdating ng panahon, O God, Lord. Salamat po, O God, sa mensahero na ginamit niyo po sa umagang ito, O God, si Elder Beno po, O God, Lord. Salamat po sa buhay niya, O God. Pagpalain niyo po ang kanyang buong pamilya, O God, Lord. Ibigay niyo po sa kanila, O God, karapat dapat na pagpapala, O God, sa kanila. Salamat nga po, O God, sa mga kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw, O God. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin, O God, sa pakikipagpaka dito sa mundong makasalanan. Naririto nga po, O God, ang aming mga kaloob, O God, na muli naming ibinabalik sa inyo dahil ang lahat ng ito ay nanggaling po sa inyo. Pagpalain niyo nga po, O God, naway magamit po ito sa inyong bahay panambahan. Salamat po, O God, sa mga pinagkukunan ng aming ikinabubuhay, O God, ang aming mga pananim, ang aming mga alagang hayop, O God, mga iba't ibang trabaho, O God, iba't ibang negosyo, O God. Kayo nga po, O God, ang magpala sa mga hanap buhay namin, O God, upang sa gayon ay may hahanda po kami sa aming hapagkain, O God. Salamat po, O God, wala po kami ibang masasabi sa inyo po. Salamat, O God, sa lahat ng kabutihan niyo po sa amin. Ito lang po ang isang dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Thank you, Sister. Dumako na po tayo sa announcement. Wala tayong bisita. So, flowers for the Lord, Sister Rafael Desus, and Sister Maria Therese Ganil. Our birthday celebrants, belated happy birthday, Brother Layman Kutchapin. June 9. June 16, Brother Carl David Sapon. June 20, Sister Faith Resurrection, and Sis Ayla de la Cruz. May pangako ang Diyos sa inyo, mga kapatid, in Isaiah 46:4, even to your old age and gray hair, I am here. I am He who will sustain you. I have you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Our God is our sustaining at every age of our life. Young or old, He remains faithful. For the wedding anniversaries, June 17, Brothers Jesse and Sister Janet Vargas. In Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love, which binds them together in perfect unity. Love of God is the key of perfect unity. So, for our church financial statement, balance as of last week, 264,996 pesos and 99 centavos. Offering received last Sunday, 10,413. Expenses, 5,081 pesos and 25 centavos. Andyan po yung mga detalye na expenses natin. And balance as of today is 270,328 pesos and 74 centavos. Announcement po para po sa ating mga Bible studies. Every Tuesday, 6 to 7 p.m. at Barangay Kapawayan,
sa bahay po ni Brother Noriano Lolasco. Thursday, 6 to 7 p.m. sa Barangay Villa, bahay mo ni Sister Nena Abon. And every Wednesday, 6 to 7 p.m. dito po sa ating church, prayer meeting po. And every Friday, 8 p.m., Zoom po tayo sa 8 o'clock ng Friday. So that ends our service and God bless everyone. Salamat po Panginoon sa araw na ito na pagkalumulit sa amin, na kayo purihin, sambahin, at pasalamatan. Lord, thank you sa gabay mo sa mga gawain. Sa araw na ito, natapos kami na matiwasay, Lord. At pinapanalayan ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatid, sina Pastor, Panginoon, pagkalumos kanilang traveling mercy sa pagbabalik nila dito sa Ungkada, Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen.